Okay, so magandang araw po mga ka-DIY. So, welcome po sa channel ni Opoy. So, ako po ay hindi po talaga ako bihasa sa electronics, bali baguhan po. Baguhan pa lamang po ako, pero medyo may natutunan na po tayo. So, ako po talaga isang aircon technician. Tapos kumukuha lang ako ng 70 hours na electronics po. So, yan lang po. Pero ako po ay bali kahiligan ko na po na ako na lang po yung gumagawa ng amplifier ko, yung power supply ko, yung transformer ko. So bali ako na lang po yung gumagawa niyan. So ito pong isi-share ko ay sa inyo ay para to sa mga baguhan. Okay, so sa mga baguhan na gustong matuto, ito po ay para sa inyo. So sa mga bihasa dyan, so wala, sisiyo na lang to sa kanila. Okay, so yung isi-share ko po ay patungkol po ito sa paano ba talaga tayo magko-compute sa ating power ng ating mga amplifier. So bali yung wattage po, ilang wattage yung kaya ng ating amplifier. So yung pagkukuhaan natin ng base, ito po yung project ko. So na hindi pa natapos dahil kapos pa tayo sa budget. So i-introduce ko muna itong circuit ko, ay isa po itong classic na circuit, bali Rakula po. So expandable na Rakula. So yung supply nito ay aabot to hanggang 150 max po, BDC. Okay, so meron po akong tatlong same circuit, pero iba-iba yung voltahe na kaya nila. May 80 po ako BDC. Meron din po akong 110 Ito po yung pinaka-latest ko na upgrade. Balibigay po ito sa aking kaibigan. At na-testing ko na po ito. So okay naman, walang problema. Ito po ay 150 po. Okay, so dalawang channel to. So ito po yung pagkukuha natin ng basihan. So dalawang channel. Ito po yung OPT niya. So yung isang OPT nito ay naka-heatsink na, pero kulang pa sa transistor pa din. So yan, 14 first po, bali 28 lahat yung niya, yung power transistor niya, yung positive at saka negative. Okay, so 14 first. Okay, so proceed po tayo. So paano ba talaga i-compute yung tamang wattage? So sa una po, dami akong mga technician na tinanong. So iba-iba yung sagot nila. Yung iba sa OPT lang daw, ito yung pagkukuha nila ng basihan. So para sa akin, hindi. So para sa akin, ito po ay yung magpapalamig sa ating transistor. Kung marami tayong OPT, so yan po, tibay yung natin, matibay yung amplifier natin. Pero ito po yung OPT, ito talaga yung final stage ng ating amplification po. So ito yung output. Pero kailangan mas maganda yung malamig siya, pero mas maganda yung madaming transistor. Okay, so ito po ay 40 amperes na transformer ko po. So ako lang din ang nagdi-DIY. So 40 amperes, bali so kabila ang channel po ay 2020 po. Okay, so 20 amperes, yan 20 amperes. Itong channel na to, yung isa ay naka-heatsink na po, so hindi ko na lang dinala. So 20 amperes. So para mabigyan ko kayo ng idea, so bali yung kada transistor po ay i-divide nila yung 20 amperes. So ilan to? So 14. So yung 20 amperes, bali tag 1.4 na lang po, 1.4 something or 1.3 something. Kaya napakalamig yung transistor natin. At itong ang gagamitin kong transistor ay yung C5200. So napakalayo pa po ng niya, yung max na current niya. Aabot pa yun ng 15 amperes po. So 1.4. Okay, so kaya mga 20 amperes siya. So by the way po, FYI lang ha, yung 20 amperes po, hindi po yan magpo-full blast na 20 amperes.
makuha nyo. So bali 40 amperes. So 20 per channel. Sa kabilang channel 20 naman. Yung 20 amperes na yan, hindi yan magpo-full blast. Bali yung 40 amperes, sa madaling salita, hindi yan magpo-full blast po. Bakit? So ito po yung explanation dyan. So in kada positive half swing, so bali yan lang po yung 10 amperes na gagana lang, di ba? In every positive in a half swing, positive swing, so 10 amperes lang po yan. Okay? So sa dito naman, pag naka-negative swing na naman siya, so another 10 amperes. Hindi po yan magsasabay yung 10 dito at saka 10 dito. Yan po ang tamang explanation diyan. Kaya yung makikita natin sa ating primary transformer winding, kung 40 amperes, so kung magpo-full blast tayo ng volume, so for sure po ako diyan nga naabot lang yan ng 20 amperes yung primary natin. Dahil 10 dito at sa isang channel natin 10 din, so total niyan ay 20. Pag naka-negative swing naman yan, so dito na naman ang 10 amperes, sa kabila namang channel is sa negative swing naman yung 10 amperes, kaya total 20 lang kung nagtataka kayo. Okay, so ito po yung circuit ko, yung diagram ko, so nakalaminate pa yan. Okay, so tayo ay magpatuloy na sa computation natin. So sa DIY ko, itong project na to, yung transformer nito ay 40 amperes. Okay. Yung output niya ay 95,095. So hindi ko sinagad. So gusto ko sanang iabot to ng 110, 0110, pero pag may capacitor bag na, parang patay, parang masunog na yung ampli natin dyan. So sa computation ko po, yung 95,095, aabot lang to ng mga 130. 130 BDC. Okay, so tamang-tama lang, may headroom pa tayo. Okay, so yan po, ito pong dalawang to, yan po ang pinaka-importante kung mag-compute tayo ng power ng ating amplifier. So heatsink, importante din. Pero yung pinaka-importante ito talaga, heatsink at sa cooling system natin. Okay, itong apat. Power Q na lang, para power transistor yan. Okay, power Q. Okay, power transistor. So pasensya na po, napakaliit ng whiteboard natin. So yan po. So simulan natin yung pag-compute natin. Okay, so hindi ko na lang ipakita siguro yung calculation natin, yung calculator ko. Medyo mahirapan tayo, one man game lang kasi tayo eh. So 40 times, ilan ba ang 95 plus 95, so 190 po. So 190. Okay, so 40 times 190 equals, so yung total, i-erase natin to. Hindi na lang siguro para may base, mabasihan natin. So ang total po ay 76 po, 76 watts. Pero hindi pa po to yung yung power talaga natin dahil magbabase pa tayo sa klase ng ating amplifier. So yan po yung nakuha nating watts ng ating amplifier. Pero kailangan nating malaman kung ano bang klase ang amplifier na nasa atin. So ito po ay classic. So ang klase ng amplifier na to ay class EB. Okay, so class EB na amplifier po ito. So yung mga lumalabas ngayon, kadalasan mga class D, class H. So
high efficiency rate po yun. Yung mga klase ng amplifier na yan. Aabot yan ng mga 80 to 90% efficiency rate. Okay, so itong ano na to, yung Rakula ay 70 lang po to. So 70% efficiency rate. So okay, continue na tayo. So 7,600 times 0.7 dahil 70% po, diyan po kinukuha yung 0.7 equals yan po. Yung total niya kung 70% is 5,320. Okay, 5,320. Tapos dahil dalawang channel tayo, i-divide naman natin yan ng 2 dahil dalawang channel. So yan po. Bali 2660 watts RMS 8 ohms. Yan. 26. Yan yung pinaka, para sa akin ito yung pinaka best na basihan kung paano tayo mag-compute ng ating mga amplifier. Okay. So, kuha. Siguro kuha, no? Dahil yung paliwanag natin ay napakasimple at napakamadaling maintindihan. So, yan po. Yan po. So, itong heatsink. So, ito na po yung i-discuss na din natin. So, ito yung pinaka-importante. Ito is, ano na lang to, bali secondary na lang po. So, heatsink. So, kung mag-build tayo ng power amp, kailangan yung heatsink na quality talaga, hindi yung mga 2 RU. So, yung mas maganda yung 3 RU, yung pang power talaga. So, quality ng heatsink. Bali, cooling system. Ano bang cooling system? So, katulad ng aircon, para hindi mag-overheat, may cooling system. Okay? Power transistor. Number of power transistor. So, heatsink. Kailangan na maganda, quality, at yung mga makapal. Mga mababaga. Okay, sa Bisaya, mababaga. So, makapal. Okay, so, kailangan para ma-achieve natin tong 2660 watts cooling system. So ito po yung fan na ilalagay natin. So kailangan mayroon tayong 4 na fan, or mas maganda yung 2 fan na ipapatong natin. So bali 2, 4, 6, 8 po. 8 kung gusto, kung medyo malaki na yung i-build natin. Okay, cooling system, yan po. So hindi po to katulad ng aircon na tubig. So, ito po ay fan. Cooling system sa cooling tower. Okay. So, power transistor. So, number of power transistor. So, sa akin, so, gaya kung nang sinabi ko kanina, so, bali 1.4 lang po kada transistor. 1.4 amperes lang po. So, yung 20 amperes, i-divide nila ng, 14 pieces. So, in every half positive, in every half negative. So, sila yung 20 amperes po ay i-divide niya. At nasabi ko na kanina, 17 amperes po, 15 amperes yung max ng ating C5200 at 1943. So, napakalayo po. So, yan. Napakalamig yung mga power transistor natin. Dahil kung iinit yan, okay, so, yung init na maramdaman natin sa ating mga heatsink, yan po ay power loss. So power po yan na dapat sana ay mapunta sa speaker. Tapos kung wala tayong proper na heatsink, wala tayong proper na cooling system, kung maliit lang yung ating power transistor, so i-convert niya yan sa heat. Tapos distorted na yung sounds ng ating sound system. Okay. So siguro maliwanag siguro yung in-explain ko sa inyo. So pasensya na kayo sa Tagalog natin, parang napakatigas. So tayo po ay isang Bisaya lang. Bisaya. Hindi po tayo pure na Tagalog. Okay, so yan po.
Yan po yung para sa akin yung pinaka-best na basihan kung paano tayo magko-compute ng ating power transistor. Okay, so yun po lang siguro sa araw na to. Salamat sa panonood, mga ka-DIY.